Dumaw ang tunog ng gong sa Melvin Jones, Baguio City noong Linggo, October 8. Ito'y matapos na magsama-sama ang mga kabataan, elders at iba pang mga Cordilleran para sa selebrasyon ng Gong Festival ngayong taon. Dito, ipinamalas ang mayamang kultura at tradisyon ng mga taga-Cordillera. Hindi naman napigilan ni Nanay Leonida na maalala ang kanyang kabataan dahil sa tunog ng gong na sinamahan pa ng sulibaw. It's nice even to show it to the tourists, just to show them. But ako as one, I enjoy watching it also. Kasi sa kabataan namin wala pa yan. It's only now that we're having this. And I appreciate it. Kaya yung katabi ko, I keep watching. Every time there are performance, I ask her, what tribe is this? And alam naman niya na 20 mga grupo ng mga Cordilleran ang nag-perform sa naturang pagdiriwang. Layon din itong maipasa ang kaalaman at tradisyon sa mga kabataan. Hindi lahat naman ng mga customs and traditions ipapasa. Ay mga magagandang customary practices. Yun lang ang siguro pwede nating i-identify tapos ipapasa sa mga susunod na. Dumalo rin sa nasabing selebrasyon si Baguio City Lone District Congressman Mark Go. Ibinahagi niya ang takbo sa pagsusulong ng otonomiya ng Cordillera sa Kongreso. Ito po ay na-approve na sa committee level. Ito po yung Committee on Local Government. At sa ngayon po, ang ating pong panukalang batas na ito ay nasa Committee on Appropriation. Pag ito po ay na-approve sa Committee on Appropriation, tuloy-tuloy na po ito. At inaasahan namin na bago matapos ang taong ito pong panukalang batas na ito na magkaroon tayo ng tunay at makabuluhang otonomiya dito sa ating region. Tema ng ika-11 selebrasyon ng Gong Festival ngayong taon, ang Honing Indigenous Knowledge for Cultural Integrity. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.